Co-preacher with Brother Benji Dorian. Itaas mo ang ating makamay, may mahal, tapi mag-isang manalangin. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Dakila ka mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Isus, sa purat dalangin ng iyong hinirang propeta sa lahat ng mga bansa. May kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa aking pagdadala niyo balang minsay, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na paunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ibanghilyo ng kaligtasan. Sa ganang akin kung magagawa at siyang nakilang pangalan na sinasaway, ano magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pagkailangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Minamahal. Una-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God, our beloved and honorable evangelist pastor, Weldy Estrada Almeda. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor, Linicia Almeda. Sa inyo lahat, minamahal mga kapatiran, to our beloved visitors, our beloved viewers, magandang hapon na po sa lahat. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 51 hanggang 53. 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 53. Kindly. Dito sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga Korinto, Kabanata 15, ang talata po ay 51 hanggang 53. Ganito po ang nasusulat. Ang sabi po rito, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakap, sapagkat tutunog ang pakakap, at ang mga patay ay mga bubuhay maguli ng walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinikilangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, yan po ay ating pong patuloy na paniniwalaan. Amen. Yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sabi nga natin, wala pastor, ang sekreto po niya minamahal para hindi man lamig, ay iniisip niya, anytime, babalik ang mahal na Panginoon. Huwag po tayong mag-isip na matagal pa, no? O bibilang pa ng mga taon dahil pwede tayong manlamig dyan. No? Pwede tayong masingitan ng kaaway. Everybody say, praise the Lord. So, anytime. Yan po yung pinaka-safe na paglilingkod. Hindi natin alam, pwede ngayon, pwede mamaya, pwede bukas. Ang importante, handa tayo palagi. Amen. So, hindi po yan hadlang sa ating paghahanap buhay, minamahal. Yung ating pong pananampalataya sa mahal na Panginoon. So, kailangan nandyan yung continuity ng ating paglilingkod. Hindi po tayo magkumpiyansa. No? Bago lang, nung umalis kami from Bohol, mayroon po tayong kapatiran doon, minamahal na dati sakristan. Matagal na po siyang sakristan. Pagiging sakristan, nandyan yung bisyo. Doon po sa kanilang bahay, yung bilihan ng marijuana. Hanggang siya na po yung nagbibinta ng shabu,
So mga kilalang tao, mga anak mayaman po minamahal yung bumibili sa kanila. So hindi mo papaniwalaan, parang hindi mo mapagdudahan na gumagawa siya ng gano'n dahil isa po siyang sakristan. Katuwang po siya ng pari, minamahal. Saan yung piyesta, nandoon siya. Inuman, lasingan. Nung nasave sa atin, dahil sa karamdaman na hindi na siya makalakad, na sharean po siya ng kapatiran, at instant po siyang pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. So, wala po siyang absent sa gawain. Kailang, bago lang, minamahal, tinik sa akin, na stroke, na coma. So sabi ko, anong kasalanan? Yung pala, papunta siya ng fiesta. So hindi pa siya nakakain, na-stroke na siya. No? Ayaw na malapinoon na balikan niya yung dati niyang buhay. Amen. So kanina mga wala pang isang oras, kinuha na siya ng mahal na Panginoon. So ganun lang kadali. Ayaw na malapinoon na mawalay tayo sa Kanya. So, nandyan yung either papaluin ka or kukunin ka na lang. Amen. Kasi sabi nga ng malapastor, salvation is the greatest matter of importance. Napakahalaga ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Imagine pag maiwan ka sa rapture. Yung nagpatotoo nga na kapatiran kanina. Hindi pa nga langit yung pupuntahan niya. Grabing iyak na niya, may namahal na baka ma-disapprove yung kanyang visa application. Ina-approve na yung anak niya. Yung sa kanya yung may mga hadlang pa pero hindi po siya tumigil sa pag-iyak. Hingi ng backup prayer. So, ilang paulit-ulit yon. Hanggang napunta na kami ng Bohol. Sabi ng beloved wife ko, backup prayer si Sister Jan Marie. Sabi ko, hindi pa na-approve. Nauna pa yung anak niya. So, sa palagi po niyang prayer request, so palagi namin naalaala. Hanggang lumabas na yung resulta. At siya po ay na-approve. Amen. No? Ay, nasa Bible din po yan eh. Pray without ceasing. Hindi yung isang prayer lang. Isang prayer, mahal Pinoon, ganito. Tapos, bahala ka na, mahal Pinoon. Kalimutan mo na. Pag habang wala pang resulta, continue yung prayer dahil nandiyan yung kaaway pwedeng hadlangan. Amen? Pwedeng hadlangan talaga. Nandiyan na yung pagpapala, pwede pang harangan yung anghel na nagdala ng pagpapala ng mga demonyo. Parating na yung pagpapala sa bahay mo, pwedeng harangan pa ng kaaway yun. Amen. Matraffic siya, maputukan siya ng gulong, o madisgrasya, o di ba? So, kailangan talaga yung prayer na continue. Continuous yung prayer natin. So sabi nga, balik tayo sa sinabi ng malapastor, minamahal, para hindi madamig, palagi niyang iniisip, ngayon na babalik ang mahal na Panginoon. Hindi naman tayo magkakasala doon. Saan tayo magkakasala? Pag magkulang tayo. Pag sasabihin natin matagal pa. Di ba yung 10 virgins? Kalahati doon ay matatalino. Yung kalahati, mangmang. No? So, hindi sila naghanda ng langis. Malay natin, ma-delayed. So, ang kanilang langis ay doon lang po sa oras na babalik yung darating yung kanilang inaantay. Na-delayed ng konti. Naubusan na sila. Habang sila ay lumabas at naghanap
Pagbalik nila, wala na. Naiwan na sila. Amen. So, dala-dala na sana nila yung langis, pero hindi na sila makapasok. Sarado na yung pintuan. So, ano ba yung langis na yon? Yung po ay nag-represent ng ating mainit na paglilingkod. At maramdaman lang po natin ng kainitan sa paglilingkod pag puspos tayo ng Holy Spirit. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, napupuspos po tayo sa Holy Spirit pag nararamdaman po natin yung kahirapan. Kahirapan sa sasakyan, lalo kung malayo. Experience ko yan doon sa Leyte. May kapatiran po tayo sa Leyte, minamahal, na bago sila makasakay sa sasakyan, maglakad muna sila. So pag mag-overnight, dadaan pa sila ng kagubatan. So dala sila ng halong gitar. Habang naglalakad, alas 4, alas 3 ng hapon, naglalakad sila sa kagubatan. Makarating sila sa highway after 3 hours. Alas 3, mga alas 6. Sakay sila ng bus. Pero pagdating sa gawain, minamahal, talagang mainit, no? Talagang napupuspos siya sa presensya ng Malapinon. Lalo silang lumago. Sa awa ko, sabi ko, pinuntahan ko yung lugar sa Mahaplag. Sabi ko, magbukas na lang tayo ng gawain dito. Tuwang-tuwa naman sila, minamahal. Magbukas na lang tayo ng overnight dito dahil para hindi na kayo maglakad kasi nakita ko yung pagsusumikap. So halos walking distance lang yung chapel. May overnight na sila. Naku, minamahal. Dati dumarating sila sa chapel mga before mag-start, alas 7, alas 6. Nung malapit na po yung gawain, magsidatingan, alas 12 na ng hating gabi. Kung minsan absent pa. So, nakumpara ko, hindi pala kainitan nakukuha sa lapit ng lugar na puntahan mo. Nakukuha pala yung kainitan sa paglilingkod pag may sakripisyo yung pagdalo mo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may namahal. So, ang mahal na Panginoon, alam niya, kung ikaw ay nanlamig na, so, bibigyan ka talaga ng pagsubok para hanapin mo siya. Para magsusumikap ka na may balik mo yung unang pag-ibig mo sa Kanya. So bakit ang mga Pilipino talagang makadiyos, minamahal? Dahil tayo ay dinadaanan palagi ng mga trahedya. Super typhoon, earthquake, kaguluhan, gutom. Every year yan. Imaginin mo naman yung papalapit na dadaan daw sa ating lugar na super typhoon. Dumaan sa Guam. Karabing pinsala ang naramdaman doon. Daming mga nasisirang mga bahay, natumba ng mga poste, lahat. Super typhoon eh. The strongest typhoon in the planet, sabi nung reporter, na nangyayari. Kung dumaan nga, kung natuloy yung dumaan dito, makaranas tayo ng kahirapan. So, anong ginawa natin? Prayer. Amen. Hanggang ngayon, nasa dagat pa. At sabi ng mga reporter, may tendency hindi na daw magtatama sa Pilipinas. Pero nasa dagat pa. Huwag magkumpiyansa habang hindi pa siya umalis sa dagat. Amen. Everybody say, praise the Lord. Parang kanya, trumpo eh. Nandoon pa sa dagat, pero super typhoon yan. Nasa dagat pa. Pasok na sa Pilipinas. Sakop na sa Pilipinas yung Pacific Ocean na nandoon. Pero nandoon pa siya.
Hindi pa siya lumabas. Pwede pa siyang mag-change ng daanan. So, continue yung ating prayer. Amen. Naingatan tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Sabi, kahapon daw, tatama. May kapatiran na ikakasal. May kasal kahapon. Grabing prayer ng dalawang mag-asawa minamahal na hindi mataon sa bagyo yung kasal nila. Ha? Naalaala ko Sister Helen yung kinasal. Nandiyan na sa pintuan ng gate yung baha. Hindi talaga sila natulog. Palagi nila na-review, baha dyan ka lang sa pintuan, huwag ka nang pumasok. Baka hindi matuloy ang kasal. O hanggang doon lang talaga sa pintuan, hindi pumasok dito yung tubig. Kung pumasok yung tubig at hanggang baywang, edi mag-march sa'yo mga sponsor hanggang baywang yung tubig. Sa bagay, unique na klaseng kasal yun. May namahal. Nakaranas pa naman tayo dito na hanggang lampas dito sa pulpito yung tubig. Naabot yung ating mga electric fan. Baha, that was 2020 yata yun. So, ang lahat ay nasa kamay ng mahal na Panginoon. Ang atin na pong gagawin, huwag po tayong magkulang sa prayer. Amen. Kahit malapit na yung pagpapala, kung magkulang tayo ng prayer, pwedeng mawala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pag-pray ka ng pray, minamahal, darating yung pagpapala, mga unexpected. Ibig sabihin, hindi mo inaasahan. Unexpected blessing. Basta gawa ka lang ng gawa. Nung galing kami ng Bohol, tapos preparation na naman, fasting na naman, Mangkayan, Benguet. Bago lang naggera doon. Tapos bago lang din na nagpa-print tayo ng leaflets na may nakalagay, Beware Communism and Satanism sa Cordillera. Hindi biro yan. Dami pong mga rebelde sa lugar na yan. Sa may Lipanto Mines, ilang beses na silang tangkang sunugin yung minahan ng ginto niyan. Malapit lang po doon ang venue natin. Pero nalampasan pa rin natin yun, minamahal. Ang dami na mga kaluluwa na lumapit sa mahal na Panginoon. Noong unang araw, nagulat kami, may dumating na Special Action Force. Pagdating ng mga Special Action Force, umikot sa gymnasium. Kala may gera. Narinig nila pagpupuri sa mahal na Panginoon. Maya-maya, umalis din sila. Sabi nila, okay pala dito. Hindi na kailang bantayan. Buhay ang Diyos nila. Amen. Akala nila minimal, kailangan talaga yung bantay dahil ngayon lang nga sila nakakilala ng gawain na lumalaban sa komunismo. So after ng crusade, instead na pauwi na kami, papunta na kami ng Baguio, madaling araw, napanaginipan ko may boses na narinig ko minamahal. Ano ba kaimportante ang Baguio? Ba't hindi ka tutuloy sa Abra? Pag-ising ko, sabi ko sa bilabi ko, paano yan? Ano ba susundin natin? Papunta tayo ng Baguio? Kasi tapos na yung krusada. Ang puntahan namin sa Baguio, punta ng Burnham Park, punta ng Mines View, o saan yung mga magagandang lugar, Strawberry Farm, sa La Trinidad. May galit na boses eh. Ano bang mayroon sa Baguio? Gano'n pa kaimportante yan? Ba't hindi ka tutuloy ng Abra? So, nag-usap kami. Sabi naman ng bilabid ko, ganito na lang. Ihatid natin yung punta tayo ng Baguio, tapos balik tayo ng Mangkayan, punta tayo ng Abra. Sige, punta ng Baguio. Yung mga kasama ko nahilo na sa likong mga daan. So, ayaw na nilang bumalik. So, pinasakay namin pauwi dito. Tapos bumalik kami ng Mangkayan. Kaya lang, pagdating namin doon sa Baguio, hindi din kami na-enjoy. Bumagsak ang napakalakas na ulan. Isa lang yung lugar na puntahan namin, Burnham Park. Doon kami parang basang sisiw.
hatak-hatak namin yung mga malita. Sabi ko, hindi pa rin kami na-enjoy. Talagang hindi talaga kalooban may na mahal. No? So, balik kami ng Abra. Mangkayan. Tinulog nila ng beloved wife ko yung paliko-liko na daan dahil baka masuka siya. Pagdating ng Mangkayan, diretso. Baba, papunta ng Abra. Pagdating namin ng Abra, umulan din. Sa Abra, lakas. First time na umulan doon. Yung blessing. Hanggang nat-contact namin yung mga dapat kontakin. Pagbalik namin dito, uwi, biyalawag kami. Pero pahilo-hilo na. Kasi si J. Lord, kinabukasan, papunta na naman sa training. Habulin pa namin. Tapos nung magpahinga na sana kami, dumating naman yung notice. Papuntahin daw kami ng Dubai. So, ito yung pahinga. Di ka na makakapunta ng... Siguro, nalugod ang mahal na Pino sa atin. Dahil i-assign muna tayo ng Dubai 2 months. So, yan yung blessing ng mahal na Pino. Hindi mo inaasahan, ibibigay sa'yo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. Minamahal. Everybody say, praise the Lord. Gumawa ka lang ng gumawa. Huwag kang magkulang sa mahal na Panginoon. Dumalo ka. Magtapat ka sa pagbibigay. Mamuhay ka na may kabanalan. Magugulat ka na lang. Mahal na Panginoon na ang mag-supply sa lahat mong pangangailangan. Amen? No? Di ba? Sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi po sinungaling ang mahal na Panginoon. Siya pong nagsasalita dyan, minamahal. Sa 6:33 ng Matthew. Dito sa Mateo 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Siya ang nagsasalita dyan. Kung yung Bible ninyo, yung salita ng ating mahal na Panginoong Hesus ay red letter, nakapula po yan. The whole of chapter of Matthew ay pula lahat. So, salita niya lahat to. So, sa 33, sinabi dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. At sinabi ng 34, basahin ng 34. Sa 34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. So tayo po minamahal, naturalisa sa tao na marami na po tayong mga iniisip. Bukas, may pupuntahan, susunod araw, ganito. Dami na tayong pupuntahan. Ito gawin ko, ganyan, bukas, susunod araw, sunod linggo. So sabi ng Biblia, hindi naman natin alam kung ano mangyayari bukas. Amen. Mayroon ba nakakaalam? Mayroon ba nakakasiguro? So ipasa Diyos natin lahat. Kasi ang Diyos ang nagkokontrol. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tuwang-tuwa na tayo, expected na tayo sa mga bagay, pero wala pa rin. Pero subukan mong kalimutan muna. Magulat ka na lang. Darating yung inaasahan mo. At mas higit pa ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Amen. Everybody say, praise the Lord. So sabi po dito, minamahal, sa Lucas 11:10,
Lucas 11:10. Dito sa Ebanghelyo ni Lucas 11, kabanatay Cheese. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay makasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Ayun. Pag ikaw ay humihingi, tatanggap ka. Pag ikaw ay tumutuktok, bubuksan ka. Subukan mo nga. Kahit may tao sa loob ng kwarto, tapos nakatayo ka lang doon sa pintuan, hindi ka tutok-tok, bubuksan ka ba? Amen. May kumakain, hindi ka humihingi, gutom ka, hindi ka humihingi, tingin ka lang ng tingin, bibigyan ka ba? Okay lang kung aluking ka. No? Aluking ka. Kasi tingin ka ng tingin. Pero mas maganda talaga yung huhingi ka. Amen. Kasi alam niya na talagang nagutom ka, bibigyan ka talaga. O yun ang sinabi ng Malapay noon. Pag ikaw ay tumutok-tok, ikaw ay bubuksan. Pag ikaw ay humihingi, ikaw ay bibigyan. O. Yung ating mahal na kapatid, nag-take ng board exam. Sabi ng review center, ito yung lalabas. O, maasa siya doon. Kasi may mga leakage naman, kasi yung mga review center yung iba, may mga leakage yan. Lalo na ngayon, talagang high-tech na. So, lalo na kung gumagamit ng computer yung isa sa contributor ng question, pwedeng mahahack yung kanyang question. Pwede nang mahahack yung mga questions. Kasi yung nagbibigay ng questions yan, iba't ibang mga matatalinong tao yan sa buong bansa. So, hindi nila alam kung yung question nila ay lalabas ba. Basta yun ang binigay nilang question. So, hinahack ng mga review center yan. Kukuha sila ng leakage. Umaasa siya doon. Kailang parang may bumulong sa kanya, huwag ka aasa. Yun na nga. Praise siya, minamahal. Mahal Pinoon, ikaw nang magbigay sa akin ng karunungan. Paglabas sa examination, walang lumabas doon sa leakage na sinasabi. So, nag-by faith siya. Pumasa siya sa exam. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh, hindi lang malapi noon, walang imposible sa Kanya. Amen? Amen? So, sabi po dito, minamahal, sa 13:7, kuminsan, ang ating pong paglilingkod sa Matthew 13:7, mahadlangan sa pagkakabalisa po natin sa mundo. 13:7 ng Matthew. Dito sa 13:7 ng Mateo. Ang mga iba'y nangahulog sa dawagan, at nagsilaki ang mga dawang, at ininis ang mga yaon. Amen. Pakiulit. At ang mga iba'y nangahulog sa dawagan, at nagsilaki ang mga dawagan, at ininis ang mga yaon. Amen. Yun, yung mga seeds yun eh. Ha? Ano yung dawagan? Thorns. Ha? Tapos, nung lumaki yung mga damo, hindi nakatubo. Ha? Nahadlangan. Yun po yung worldly care. Yung nababalisa ka, yung na-affected ka sa pangyayari sa mundo. Nahahadlangan yung pagtubo ng yung panampalataya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero sa Lucas 12:7, sinabi po dito, atin pong pakinggan, ito po ang nakasulat. Dito sa 12:7 ng Lucas, sabi po rito, datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mga takot. Kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Everybody say, praise the Lord. Oh? Pati buhok ng ating ulo ay bilang ng Diyos. So, kaya mo bang bilangin ang buhok ng ulo mo? Kaya? Maliban na lang yung mga kalbo, kaya nila yun. Amen.
mayroong natira na 3 dito. Oh, kaya. Pero yung maraming buhok, o nabilang mo ba yan? At nabilang mo ba kung ilan ang nahuhulog yan araw-araw? O sabi dito, minamahal sa binasa natin, bilang ng mahal na Panginoon yan. Ilan yung nahuhulog, ilan yung tumutubo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, kahit gaano ka hirap sa mahal na Panginoon, parang alikabok lang yan. Ha? Kung napapakain ng mahal na Panginoon ng mga ibon, ang maya, o anumang klaseng mga hayop, tao pa kaya na espesyal sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So sabi dito, sa Lucas 18:20, ating pong basahin ang Lucas 18:20, ating pong mga instrumentalists and singers, pakihanda. Dito sa 18:20 ng Lucas. Talastas mo ang mga utos. Huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi ng di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina. Amen. So sabi sa Lucas 18:20, 18:30 ba yan? 30? Dito sa 30. Na di tatanggap ng makapupong higit sa panahong ito at sa sanlibutang darating ng walang hanggang buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So mayroon pong blessings na tatanggapin natin pagdating ng panahon. At walang hanggang buhay. Amen. Yun yung napakaganda, yung blessing na yun. Walang hanggang buhay. Sa piling ng mahal na Panginoon. Sa piling ng Diyos. So dito sa mundo, ang mga tao naghahangad na hahaba ang buhay. Yan ang dahilan kung bakit mayroon pong mga gamot, mayroon pong mga vaccine. Kasi hanggang doon lang kanilang pananampalataya. Kung ano yung kanilang nadidiscovering gamot para sa hayop, dahil kinoconsider din nila ang tao na hayop, ganun din ang kanilang ginagawa. Kasi ang kanilang paniwala, tayo ay galing sa hayop, galing sa unggoy. Pero dahil tayo ay naturuan na hindi po tayo hayop, minamahal, hindi po tayo galing sa unggoy, tayo po ay special na nilalang ng Diyos. Sa lahat na nilalang ng Diyos, tayo lang po yung special dahil nakipag-communicate tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yan ang dahilan kung bakit galit na galit sa atin si Satanas at ang Diablo, ay yung mga demonyo. Sila ay mga anghel na nilalang ng Diyos, nagrebelde, tinapon dito sa lupa, wala na silang kapatawaran ayon sa Biblia. Pero ang tao, bagamat sumuway si Adan at saka si Eva, binigyan pa tayo ng pag-asa. May tagapagligtas na ipinangako. Doon, nagsilos ang Diablo. Gusto niyang wasakin ang tao. Satan came to kill, to steal, and to destroy. Pero hindi po tayo pinabayaan ng malapi noon. Bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao, para iligtas tayo sa kamay ng kaaway. Amen. At ang magpatuloy hanggang sa wakas, yun po ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. So anytime, darating ang ating tagapagligtas. Bago mangyari yan, magkaroon muna ng rapture. At ang pagdating ng mahal na Panginoon, hindi na po pagpapala, kundi ito po ay kapighatian. The second coming, tinawag po yan na dreadful day of the Lord. Yung first coming, yun po yung tinatawag na great day. Dahil ang Diyos bumaba sa lupa, nagkatawang tao para tayo iligtas.
Pero yung pangalawang pagparito niya, tinawag po yan na dreadful day. Kakilakib-labot na araw. Mabibiak ang mga bundok sa lakas ng lindol. Tataas ang tubig. Makakaranas ng mga super typhoons. Kung wala namang bagyo, napakainit na panahon na nakakasunog na sa balat ng tao. Napapansin ba niyo, minamahal? Dati, pag pupunta kayo ng mall, magdala kayo ng sasakyan, nakapatay ang mga sasakyan. Pero ngayon, subukan mong pumunta dyan sa SM, lalo na yung panahon na wala pa tayong ulan-ulan. Nakaandar ang mga sasakyan. Parang nandoon ka na sa Middle East. Sa Middle East, ganun talaga normal yan. Wala pong pinapatay na sasakyan to, nakaandar. Kasi pag pinapatay mo yan, pagbalik mo, hindi ka na makakapasok. Parang pugon na yan. Napakainit. So, nakaandar yan. Nakaiwan yung susi. Nandoon sa loob ng sasakyan yung mga laptop, mga cellphone, mga mamahaling gamit. Wala pong magnanakaw doon dahil pag once na magnakaw ka, nakaikot ang CCTV camera, puhulihin ka, pupugutan ka ng ulo, puputulan ka ng daliri. Takot ang mga tao doon. Pero mas nakakatakot ang mahal na Panginoon. Itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Impyerno, minamahal. Yun ang hindi pinapaniwalaan ng tao. Hindi sila natatakot sa Diyos. Natatakot sila sa batas ng tao. So, napipigilan silang gumawa ng kasamaan. Pero tayo, sa Diyos tayo natatakot. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May namahal. Kahit mayroon kang nakikita dyan, hindi naman sa'yo, hindi mo pinapakialaman. Dahil hindi sa'yo. Kahit magutom ka pa, kahit ano pang mangyari sa'yo, dahil hindi sa'yo yan, hindi mo pinapakialaman. Dahil takot kang magkasala sa mahal na Panginoon. Yan yung advantage pag ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit walang nakakita, sumusunod ka sa kabanalan dahil takot kang mapunta sa impyerno. Amen. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Minamahal. Hallelujah. Itaas po ang ating mga kamay.
Sa oras na Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. ako'y tinutulungan, hindi pinabayaan kailanman. Hallelujah, hindi ka nakulang. Dakila pag-ibig, Amen, praise the Lord. Hallelujah. Nasa ating kalagitnaan ng procession natin, mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. dakila pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, inagubo ang pinagpagkayaan. Ikaw ang tapat sa buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam, ako ay luluhan, nasagot iyong kalooban. Dakilang pag-ibig, hallelujah. Kung mayroon po tayong baguhan, malapit na po sa harapan. Ating mga baguhan, kailan nakadalo, lapit na po sa harapan. Hallelujah, hallelujah. O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, inagubo at pinagpagkayaan. Dakilang pag-ibig, ang aking nararamdaman, hindi mo hiniyak mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, inagubo at Praise the Lord. Manatili po tayo nakaluhod, minamahal. Ngayon po ay Holy Supper po natin. At habang dinidistribute ang mga tinapay at saro sa bawat isa, minamahal, sabi po ng Biblia, sa 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 26 hanggang 30, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many died. So minamahal, bilang mga anak ng Diyos, we receive water baptism in the name of Jesus Christ, na ganap na po sa buhay natin ang 4 requirements for salvation. Tapos na tayong sumampalataya, nagsisi at nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, at ang malapinon ang nagbaptize sa atin sa kanyang banal na Espiritu, tayo po ay binigyan ng kapangyarihan o karapatan na kabilang sa mga anak ng Diyos. So, tayo po ay kasama na sa pag-alaala sa Holy Supper. So, bago po natin kainin ng tinapay at inumin ng saro, mayroon pong tinatawag na mga unguarded moments na iisip natin, sinasabi, o nagawa,
na tayo nagkasala sa mahal na Pino, nagagawin lang po natin, magsisi. So bago natin kainin ang tinapay, inuminusaro, magsisi po tayo. Mawit muna tayo ng isang awitin, gawin po nating pagsisisi ang awiting ito. So, ulitin ko po minamahal. Pag ikaw ay bautismado na sa tubig sa pangalan ni Jesus, kabilang ka sa pag-alaala, sa pagtubos sa atin ng mahal na Panginoon. Sabi nga sa verse 26, "For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come." Itaas ang ating mga kamay, umawit muna tayo sa mahal na Panginoon. Sa bawat nagawa ko kasalanan, Yes, hallelujah. di nagsisisihan ko ito ng lubusan, upang di na muli pa balikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pa magbabago.
Manalangin po ang bawat isa minamahal. Taas po natin mga kamay. Magsisi po tayo bago po natin minamahal kainin ng tinapay at inumin ng saro. Manalangin po ang bawat isa. Dahil ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin Panginoon Jesus. Sa panalangin namin kagalang-galang minamahal na Pastor Weldis Olmeda, kami po malpinoon, minsan pa humingi ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mami naisip, nagawa na banggit namin mga labi. Kami nagkasala sa iyo, mahal na pinamakahinaan na pagbigyan. Hallelujah. Patawarin mo bawat isa, gawin mo kaming karapat. Dapat sa panhapunan ito, mahal na Pinoon, linisin mo aming isipan, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise Lord. Hawakan po natin ang ating po mga tinapay, minamahal. Sabi po ng Biblia sa 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 24, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Atin pong kainin ng tinapay. Hawakan po natin ang saro. Sa verse 25, after the same manner also he took the cup, when he had stopped saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Inumin po natin sa
Jesus. Minsan pa, mahal na Pinoon, humingi kami ng kapatawaran sa kami nagkulang, nagkakamali, ano may minaisip na kalabagit ng mga labi. Hal kami nagkasalas sa iyo, mahal na Pinoon, ang sanhi ng mga karamdaman, pagsubok, kahirapan ng bawat isa, mahal na Pinoon. Hallelujah, patawarin mo ang iyong anak ko, Diyos. Sa pagdalangin namin kagalanggal at pinamahal na Pastor Wilson Medang, yung propeta sa uling kapanahunan, propeta sa lahat ng mga bansa, akin sinasaway ng magawa na kaaway, karamdaman, high blood, sakit sa puso, hallelujah, diabetes, cancer, demons of cover sickness and disease, vices, problems, and doubts, poverty, out sickness, be healed. Hallelujah, in Jesus' name, Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay minamahal. Itaas po natin ang ating pong mga kamay at tayo po ay tumalon ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw ang hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po'y dumako na po sa ating pong announcement. Ating pong beloved brother Raymond Passion.